until all have heard. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Magandang morning, kaibigan. Kaway-kaway, nasaan man kayo ngayon, sino man ang kasama nyo, welcome na welcome kayo sa ating programang May Kasama Ka. Araw na naman ng Sabado, araw natin ito. Ako si Joash, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Kaibigan, I'm very excited sa araw na ito. Lagi naman, no? Tuwing Sabado, laging excited dahil may makakasama tayo sa araw na ito at marami tayong matututunan at panigurado, panibagong inspirasyon ang bibitbitin natin sa buong araw ng Sabado. Batiin natin lahat na nakikinig sa atin sa radyo, gayon din sa bang nakatutok sa ating Facebook Live. Kaway-kaway kaibigan, saan mang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao man yan, maging sa ibang bansa. Hello po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Lalong-lalo na dyan sa ating mga taga-Zamboanga, Sulu at Tawi-Tawi. Ayan, kaibigan. Sabi ko nga, very excited tayo dahil pag-uusapan natin ang personal wellness and development at ang title po ng ating episode sa araw na ito ay Finding Strength Within, Discovering Purpose and Self. Ayan, kaibigan. Alam ko na tulad ko ay natutuwa rin dahil maririnig nyo na naman kami ni Kuya Carlo at marami kayong magiging aral na mabibitbit para sa buong linggong paparating. At panigurado, kaibigan, na nagkakape ka rin at nag-aalmusal. Pero kami ni Kuya Carlo siguro, maliban sa nagkape na, ay eto, handang-handa na para pag-usapan at samahan kayo sa araw na ito. At wag na natin patagalin pa. Gusto ko nang mapakinggan nyo ang boses ng ating panauhin sa araw na ito. Kilalanin natin siya, kaibigan. Siya po ay isang Filipina disability rights advocate. Isa din siyang visually impaired woman. Idagdag pa natin dito na siya ay nakapagtapos ng associate degree sa respiratory therapy sa Manila Doctors College. Isama rin natin na nakapagtapos siya ng degree sa CBM International, Australia. At higit dyan, siya po ay isang interim officer sa Mabini Movement. Idagdag din natin na siya ay currently working bilang isang contractor sa disability inclusion. At higit sa lahat, mga kaibigan, siya po ang president ng WDARE organization na malalaman at mapapakinggan natin maya-maya lamang ang tungkol doon. Kaya kaibigan, huwag na nating patagalin pa. Please welcome Miss Janine Cruzet. Hello, good morning Josh. Good morning po Kuya Carlo. Good morning po sa mga nakikinig. Ako po si Janine Cruzet. Sa mga nakikinig po natin mga person with visual impairment, ako po ay ngayon ay nakasuot ng black na dress, off shoulder, one strap, with light complexion, dark brown hair, and may clip po ako. So, yun. So that meron po kayong image dun sa boses na naririnig niyo po ngayong umagang ito. So, yun po. Thank you, Josh, for inviting me sa inyong programa. Yes, at very talagang pinaghandaan mo ang araw na ito. Yes. Mukhang hindi tayo nakapag-prepare. Hindi nga. Pero ako excited ako ate dahil after couple of years, ngayon lang tayo ulit nagkausap. Ayan, kahit dito sa ating interview ay alam ko na tulad, before ate, di ba, kung hindi ako nagkakamali, naging guest ka rin namin sa isang online platform. Yeah. And ngayon, for the second time around, sa radyo ka na napapakinggan. Kaya nga, big time ka na, Josh. Dati FB live program ka lang, diba? Ngayon, nasa radio program ka na sikat na sikat. Ay, diba? grabe naman. And then, ate, marami lang tayo mga kapwa person with disability na i-inspire at natutulungan para patuloy lamang na lumaban sa buhay. Tulad ng ginagawa mo, ate, ano nga ba ang WDARE organization?
So, W there stands for Women with Disability Taking Actions on Our Reproductive Health and Human Rights. Actually, itong organization nito, yung humble beginning niya, this is a W there Action Research Project funded by the Department of Foreign Affairs and Trade, Australia. So, it's an action research about sexual and reproductive health rights ng mga women with disability sa Quezon City at saka sa Ligao. So, from there, yun, yung mga participants, isa ako sa mga associate facilitators for the group ng mga women with visual impairment. So, we talk about health, we talk about UNCRPD, and then we also talk about yung healthcare system ng Pilipinas. So, yung mga participants namin na ito, nagkolekta kami ng mga stories together and also their experiences in accessing services and programs on health sa ating different barangay health centers sa Quezon City and Ligao. So, from there, parang nila, yung mga experiences ng mga women with disability, gusto nilang marinig, sila mismo yung maging boses ng mga ibang mga kababaihang may kapansanan na nakakaranas ng gender-based violence and discrimination in accessing sexual and reproductive health services. So, yon nag-decide kami, yung mga participants namin, that time, sila na yung mga members namin, Josh. And ngayon, sila na rin yung mga community mobilizers namin sa kanilang mga respective barangay. So, yun siya. Ang galing ate, no? Alam ko na marami kayong naabot na at alam ko na tuloy-tuloy pa ang pagkilos niya para sa ating mga women with disability. At tamang-tama, very aligned yung pag-uusapan natin dahil personal wellness and development. Tama ba yun ate? No, Kuya Carlo, kumusta ka dyan? Ayan, Ate Janine, no, makakasama natin si Kuya Carlo, ang aking partner. Ay, maraming salamat kapatid. Kanina pa ako nag-aantay. Masyado akong excited. Tapos akala, mabuti na lang nakapasok agad ako. Anyway, maraming salamat. We thank our guests for, yun, ate, for joining us. May kasangga pala kami katulad ninyo. And thank you for giving us this time to be kasama mo kami sa programang ito. Okay. Jowas, ituloy natin discussion natin with ate. Dahil maiksi lang yung oras natin, let's just maximize our time with her. Sige, Jowas, ituloy mo. Okay, sige. Eto, can you tell us something about your disability, Ate Janine, no? Para sa mga nakikinig sa atin ngayon. So, yung yung visual impairment ko, Joshua and Kuya Carlo, hindi talaga siya inborn. So, it's an acquired disability. So, after I graduated college, so nag-apply na ako, of course, nag-apply na ako ng trabaho. Siyempre, yung mga proseso ng pag-apply ng trabaho, di ba, may examination, written, tsaka interview, and then yung last part would be physical examination. So, doon ako bumaksak. So, doon lang nila na-diagnose na meron akong glaucoma. So, glaucoma is a high intraocular pressure resulting to blindness. So, nasa advanced stage na yung glaucoma ko that time. So, of course, hindi na ako pinalabas ng doktor noon kasi sobrang taas na ng pressure ng mata ko. And, of course, I failed the physical exam. So, hindi na talaga ako fit mag-work sa ospital. So, syempre, I felt depressed kasi stepping stone ko lang yung ko na yun yung work ko na yun sa isa sa mga hospital dito sa Pilipinas para ma-qualify naman ako magtrabaho sa ibang bansa kasi nagsend din ako ng application sa UK kasi that time when I finished my course, very in demand yung respiratory therapist sa London. And I also qualified for that work. Ang sabi lang sa akin nung agency and nung hospital na nasa sa UK, sa London, sabi nila, kumuha ka muna kasi fresh graduate ka, so kuha ka muna ng 1-year experience and then balik ka ulit sa amin and then we will hire you. Kasi bata pa din ako that time na nakatapos, parang 19 lang yata kung nakatapos ng
ng college. So, gusto nila magkaroon muna ako ng experience dito sa Pilipinas bago ako lumipad papuntang London. So, unfortunately, hindi siya nangyari. So, for 1 year or 2 years, na-depress ako. So, dinatouch ko yung sarili ko sa outside world, yung mga kaibigan ko nung college, nung mga kaibigan ko nung high school, tinanggal ko yung connection ko sa kanila. So, kasi parang feeling ko sa ano na yung pupuntahan ko kasi planado na lahat ng mga gusto kong gawin after graduation. So, ito yung mga gusto kong gawin after 1 year or 2 years na nag-practice ako ng profession ko dito sa Pilipinas, nilipad ako papuntang London, and after 2 or 3 years again, kukunin ko yung pamilya ko, yung mga ganun. So, Mm-mm. parang naisip ko hindi na ako capable magtrabaho kasi ano nang gagawin ko. And even yung pamilya ko, kasi wala naman talaga sa pamilya namin yung may visual impairment, ako lang. So, they got overwhelmed. Paano na yung magiging nila ako tatratuhin? Kasi ako talaga yung ano, sa amin ng kakambal ko, ako talaga yung layas. Alam mo yung dynamic. I want, you can't really confine me sa bahay. Lagi akong tumatakas. At saka ako yung laging sociable, may social life, lagi may mga kaibigan na nagpupunta dito sa bahay, house party. Pero after nun, nung na-diagnose nga ako and I got hospitalized for 1 week, um, nagbago na yung pagtingin ko sa buhay. So, naisip ko, ano na gagawin ko sa buhay ko? Eh, ang alam kong gawin, yung may paningin. So, Mm-mm. paano ko ihahanda yung sarili ko habang may nakikita pa ako that time? So, yun, it's a long journey and it's a very hard and painful journey. Kasi, ang kinip ko lang that time na connection is yung pamilya ko at saka yung mga kasama ko sa church. Sila lang talaga yung gusto kong maging involved sa inner circle ko. Pero yung outside, like yung mga kaibigan ko na mga ah, college at saka ng high school, kasi syempre cited sila, na-insecure ako, parang hindi na ako kabilang dun sa grupo nila kasi hindi na nga ako ano ah nakakakita that time, blurry na yung version ko. So, ganun siya, Josh. Mm-mm. Ayun. Pero paano mo fully tinanggap, ate, yung for couple of years okay ka, then suddenly bigla nag-shattered yung dream mo na akala mo ito Mm. yung liniyang papasukin mo, pero biglang okay, closed doors na tayo dahil meron ka Mm. ngang ganiyang karamdaman. Paano mo yun tinanggap? Actually, Josh, dito sa pamilya namin, kung noon nang wala akong kapansanan, yung tatay at kuya ko, very protective. Mas lalo sila naging protective nung nagkaroon ako ng disability. Kasi nga, kaya sila protective sa akin. Kasi ako nga yung layas eh. Lagi akong hinahabol ng kuya ko or ng tatay ko ng bisikleta kasi tinatakas ko yung bisikleta nila. Maligali talaga ako noon. Talagang yung kakambal ko, nakokontento siya nang nasa bahay lang. Ako hindi. Talagang ang mga kasama ko talaga mga lalaki dito sa neighborhood namin. Nagbibisikleta. Yung mga larong akala noon, pang lalaki lang. Mm. Tapos ngayon, nung nagkaroon ako ng disability, sabi ng tatay ko, wag ka na lang magtrabaho. Wala, hindi sila nag-go through ng rehabilitation on how to, treat person with disability. Ako mismo ang nagturo sa kanila paano nila ako tatratuhin. Ako yung nag-discover. Actually, nagpunta pa nga ako dyan sa Philippine School for the Blind. Kasi Mm. gusto ko, magsimula muli na paano ko ba sisimulan? O sige, magsimula tayo dun sa School for the Blind. Nagpunta ako dun. Kasi gusto kong mag-aral ng Braille or kahit ano na para sa particular para sa mga people with visual impairment. Kasama ko yung best friend ko sa church that time. So, nung time na yon, hindi alam ng pamilya ko na may nakilala ako doon na bulag na lalaki na siya yung nag-ano sa akin, nag-mentor na may magagawa ka pa. So, hindi rin alam ng pamilya ko na inintroduce ako nung yon si Sir Lauro sa isang psychologist.
So, pero yun, phone calls lang, yung mga counseling sessions ko. Tas yun nga, nagpunta ako sa PNSB, tas ni-refer nila ako sa Resources for the Blind. Dun ko nakilala si Kuya Marlo, tapos nag-go through ako ng pre-employment training, and then yung RBI, sila na may nag-introduce sa akin sa Atrieve. So, dun ako, so, nagkaduktong-dukto, parang connect the dot. Tapos nagsabi ko dun sa pamilya ko, gusto ko mag-aral ng computer. Tas sabi ng tatay ko, kasi nga, syempre, bunso sa pamilya, tas ako nga yung maligalig, nagkaroon sila ng takot na pakawalan ako. Yung sabi ng tatay ko noon, nung nakakakita ka nga, di nga kita masyado pinapayagan lumabas-labas pero tinatakasan mo kami. Di lalo ngayon, mas dapat kang pag-ingatan. Sabi ko, kailan nyo pa ako palalayain kung wala na kayo? Dapat ngayon pa lang, na nandiyan kayo, tinutulungan nyo ako na suportahan ko yung sarili ko. Kasi sabi ng tatay ko, ba't kailangan pang magtrabaho? Ba't kailangan? Sila yung nasa denial stage nung time na yon. Pero nung time na, kasi alam mo, Josh, pagka dati ka nakakakita, hindi mo naman agad matatanggap eh. Kahit ngayon, meron pa rin ako mga frustrations and may mga what if moment pa rin ako na, what if kung hindi ako nabulag? What if, kaya kong gawin to? Siguro hindi lang ito yung narating ko. Siguro wala na ako sa Pilipinas. Yung mga ganong moment na pag napoprostrate ako. Pero, alam mo, nung time na yun sinabi ko sa tatay ko, gusto kong magtrabaho, gusto kong mag-aral ng computer, gusto kong magtrabaho. Sabi ng tatay ko, bakit kailangan pa magtrabaho? Kaya ko na maibigay yung mga pangangailangan mo. Sabi ko, hanggang kailan? 'Di ba? Hindi naman kayo habang panahon nandiyan diyan. Siyempre, yung mga kapatid ko, may mga pamilya yan eh. 'Di ba? Siyempre, priority nila pamilya nila at ayaw ko maging pabigat. Pinilit ko, alam mo yun, drama ako noon, Josh, yung ayaw niya akong payagang mag-aral sa Atrieve. Nag-emote ako, sige, wag niyong hintayin eh, itong kwarto kong to, yung magiging na ngayon ginagawa niyong kulungan ko, ito rin yung magiging libingan ko. Parang dun sila na pero pero syempre drama ko lang yun, Josh, 'di ba? Na-threaten sila na, hala, 'di ba? Parang kinukulong niyo ako sa apat na sulok ng kwarto kong to. Wag niyong intayin na ito rin yung maging libingan ko. So, yun, sabi ng tatay ko, sige, mag-aral ka ng computer. Pero, hatid sundo ka ng kapatid mo. So, yun yung naging simula na nag-aral ako ng transcription, tapos nag-apply ako ng trabaho. Palakasan lang naman ng loob yan eh. Kahit alam ko hindi ako qualified, alam ko naka-experience ako ng discrimination. For example, I want to work sa call center. Syempre, may mga phone interview. Sasabihin nila, sige, punta ka for face-to-face interview. Pag nakita nila ako na may kasama akong ate ko, na ginaguide ako, ay, hindi ka pala nakakakita or may kapansanan ka pala sa paningin. Paano ka magtatrabaho? Diba? Yun agad. So, hindi na ako qualified. Although, nakita nila articulate ako, maganda boses ko sa telepono, bla bla bla. Pero pag nakita nila ako na may visual impairment ako, X ka na. So, hindi na nila ako tatawagan ulit para, So, naka-experience ako ng maraming discrimination. Nag-a-apply ako ng trabaho na kahit alam ko yung ibang mga qualities doon, wala ako. Sige lang, apply lang ako. Kasi, baka may magbukas na pintuan para sa akin na tatanggap sa akin. So, yung mga first work opportunities ko, sad to say, masakit mang, sabihin, pero yun mga foreign company sila. Yung mga Australian-based company, US-based company, UK-based company. Sila yung unang nagbigay sa akin ng opportunity na makapagtrabaho. So from there, yun. Kaya, bago ako nagkaroon ng mga local clients. So, yun yung reality ng buhay ko. Inisip ko lagi na yung kapansanan ko, hindi naman to yung problema ko eh. Kasi 'di ba, pagka sinabi mong problema mo, hahanapan mo ng solusyon. Eh kung wala namang solusyon talaga,
I stopped going treatment kasi dapat meron akong pang series of surgery na dapat ko pang bunuin that time. Pero sinabi ko na sa pamilya ko, ayoko na. Na kasi kung mabubulag naman din ako, di mabulag na, papahirapan ko pa sarili ko na mag-go through ng mga surgeries na yan, na I felt like I'm a guinea pig lang sa operating table. So, sabi ko, this is my reality. I have to gradually accept yung reality ng buhay ko na papunta na ako sa pagkabulag. And then, find ways on how am I going to help myself. So, tinulungan ko muna yung sarili ko bago ko natulungan yung pamilya ko at yung church. Kasi, Diyos, kung hindi mo tanggap yung sarili mo, kung ano yung ano ka, at kung anong meron ka, at kung sino ka, after my disability, wala naman din taong tatanggap sa akin eh. Mm. So, ganun ko siya sinimulan. Dapat mahalin ko yung sarili ko muna pala. Kasi how can I give something that I don't have? 'Di ba? Yung pagmamahal sa sarili ko muna na tanggapin ko yung sarili ko. Kasi kung ano yung pagtingin ko sa sarili ko, ganun ka din titingnan ng iba. Yun yung natutunan ko. So, nung dating may mga insecurities ako, may mababa yung kumpiyansa ko sa sarili ko, ganun din ako tiningnan ng mga tao sa paligid ko, nakakaawa, 'di ba? Nakakaawa na si Janine dati nakakakita, nakakaawa na siya ngayon kasi nabubulag na wala nang kayang gawin, 'di ba? Na lang pinapalamon na ng pamilya. Alam mo, nanindigan ako noon, sabi ko ayoko maging pabigat. Dapat mahalin ko yung sarili ko, tanggapin ko, eto na ako eh, 'di ba? So ako, pinamukha ko yun sa pamilya ko. Sabi ko, wag na tayong mag-deny. Eto na ako ngayon, 'di ba? Although it tamed me, Josh, yung Mm-mm. disability ko. Kasi dati ako arrogante ako, very competitive. Kasi hindi ako tumatanggap ng tulong ng iba. Kasi kaya ko. I'm very self-reliant before my disability. But, it's really a humbling experience na sa akin. When I gradually losing my sight, sabi ko, God, thank you for teaching me how to be patient. Thank you for teaching me how to be humble. Kasi that time, hindi talaga ako pasensyosa. Lahat ng gusto ko nakukuha ko nung may nakikita pa ako. At hindi ako yung sige, kinokompetensya mo, kompetensya hindi kita. So, yung time na yun, parang naisip ko, kasi tsaka, Josh, dati very picky ako sa physical na attributes. Isa ako dun sa nakakahiyamang sabihin sa radyo na noon nung nakakakita ako, libangan ko kasama ng iba kong mga kaibigan na yung tatambay kami sa mall para lang i-mock yung mga naglalakad na taong baduy naman ito. Ay, kawawa na, ay, paano kaya nagusto? Alam mo yung ginagawa na namin ng istorya, yung mga tao, di ba? Ganun ako dati. Pero sabi ko nga nun, siguro ito yung tinuturo ng Diyos sa akin na makita yung ganda ng tao hindi panlabas, kundi yung panloob. So, ayun, masakit. I've learned my lesson in the hard way. Pero, literally, natutunan ko yung I don't walk by sight, but I walk by faith. 'Di ba? So, literally, nangyari yon sa buhay ko. Na dati kasi umaasa ako doon sa nakikita ko lang. Pero, ang mas importante pala na tinuro sa akin ng disability ko, mas may value yung mga bagay na hindi mo nakikita. Kasi yun yung walang hanggan. So, yun siya, Josh. Ang ganda, ate, na. Thank you for sharing that. Ang Mm. dami kong natutunan, ang dami kong nalaman about you. Pero gusto ko lang din idagdag sa mga nangyari sa'yo before, no, looking back sa mga pinagdaanan mo, sa mga downfall and frustrations mo, how those things shape you today? Paano ka na-mold ng mga nakaraan sa kasalukuyan? Alam mo yung yun nga una, gaya na sinabi ko kanina, mas binibigyan ko na ng importansya yung mga bagay na
hindi nakikita, 'di ba? Mas importante na 'yun sa akin. Kumbaga yung pagkilala sa pangalawa yung pagkilala sa sarili at yung kakayahan ko. Kasi akala ko nun dati ano na sapat na yung nalalaman ko patungkol sa kursong tinapos ko. Pero alam mo, sabi ko, yung ano pala, malalim pa pala na kahit na hindi na ako nagtatrabaho sa ospital at hindi ko na kaya magtrabaho sa ospital, pwede pa rin pala akong ano, maglingkod sa tao through my advocacy work. Alam mo yun? Kasi naturally, Josh, alam ko empathic ako na tao eh. Maawain ako na alam mo yun. Kaya nga nung nag-intern ako sa ospital, pinagtatawanan ako ng mga klase ko kasi pagka namamatayan ako ng pasyente, nakikiyak ako dun sa pamilya. Dinadala ko yun hanggang sa pag-uwi ko sa bahay. Tapos nung mga ano ko na yun yung natutunan ko, mas malalim pa pala na hindi lang sa may mga sakit ako dapat mag-ministry. Alam mo yung my advocacy is also my ministry. Kaya ako nandito, walang pera sa organisasyon. Walang pera sa disability movement. Pero ba't pa rin ako nandito, 'di ba? Kasi ministeryo ko to, dito ako tinawag ng Diyos na maglingkod. Kasi noon, tinanong ko ang Diyos noon sabi ko, God, anong gusto mo bang gawin sa akin, 'di ba? Dati, sa totoo lang, nagbibilang ako ng mga lalaki. Alam mo yung paasa, girl. Alam mo yun? Na parang ang haba ng hair ko pag maraming pumupunta sa bahay namin para umakyat ng ligaw. Pero masama pala yun. Diba? Parang hindi ko alam yun eh. Kasi nga feeling ko sa sarili ko, ang ganda-ganda ko, ang talino ko, kaya ko, I can conquer the world that time. Pero ngayon, tinan mo, hanggang ngayon, single ako. Diba? Gumagandang dalaga. Kasi parang, 'di ba? Kasi yun nga minsan kino-question yun ng mga klase ko nung dati, sabi nila, hala, Janine, single ka pa rin hanggang ngayon, yung campus crush ng bayan, ng heartthrob, ng college tayo, ng Miss Manila Doctors, ngayon single pa rin, parang di kami maniwala. Sabi ko, does it really follow? Kasi parang I've learned that you have to value other people's feeling. Na don't give them false hope. Naging straightforward ako, that time. When after my disability, kasi I can't say no to people. Na naawa ako kasi empathic nga ako, kaya hinahayaan ko lang silang ligawan nila ako kahit wala naman silang pag-asa. Kasi una, ko yun, parang pride ko yun. Pangalawa, naawa ko sa kanilang to, break their hearts. Pero, naisip ko, hindi pala yun tama. Kasi, they also, even though we have different abilities, disabilities, background sa buhay, our hearts feel the same pain and joy. Yun din yung tinuro sa akin nung disability ko. And also, alam mo, ang prayer ko nung that time, after my disability, sabi ko, God, put me in a place where I'll be a contribution. Dati kasi hindi. Ang panalangin ko, Lord, dalin mo ako dun sa lugar kung saan ako magpa-prosper financially, 'di ba? Kung saan ako magpa-prosper, saan ako magiging yung laging ako. Pero neto nung gradually nung na-involve ako sa disability movement, nakita ko yung buhay ng ibang mga taong may kapansanan sa probinsya, kahit sa syudad. I feel blessed na, oh my God, thank you. Kasi kahit may disability ako, I feel blessed because I have my family who always support me. I have my church na naging totoo sa akin na kahit minahal ako, sila din yung iilan dun sa mga taong yumakap sa disability ko. Na sabi ko, God, dapat ito na yung prayer ko. God, put me in a place where I'll be a contribution. Ano yung pwede kong gawin pa? At gawin mong tungtungan itong disability ko hindi para to glorify my name, but to glorify your name. Kasi gusto ko yun yung
dati gusto ko yung maging popular. Alam mo yun na, kaya ako nagiging competitive sa iba. Kasi gusto ko, ako yung sikat, ako yung magaling, ako yung matalino, ako yung maganda. Pero nung na-involve nga ako dito and gradually I'm losing my sight. Sabi ko, my vision is to, you know, glorify God's name through my work. I'm only a channel. Alam, yun, sabi ko, wala pala akong kakayahan kung, kasi di ba dati, very independent ako. Sinasabi, di ko kailangan ng tulong ng iba kahit nga feeling ko, kahit manalangin nga ako, hindi ko ginagawa eh. Basa lang ako ng basa ng mga libro, aral ng aral, pero hindi nga ako nagbukas ng Bible kahit na noon, nung college, na nag-aaral, hindi. Nagbubukas ako ng Bible pagka, Bible study namin sa church. Yun lang. Pero, yung time na yun na wala na akong masandalan, wala akong matawagan, wala akong makausap, nakausap ko yung sarili ko, hindi naman sumasagot. Alam mo, God answers my prayers in a very different. Opo. Sige po. Yes, sabi. Sige, po, may tanong ka pa, Josh, Kuya Carlo? Well, honestly, habang nagsasalita ka, lahat ng tanong ko nasagot na. Thank you very much. Pero yun lang, meron lang konti, gusto ko lang malaman din yung nabanggit mo kasi may kakambal ka. Opo. Pero hindi siya na-diagnose ng katulad sa'yo. When I Sa'yo just lang. po, Kuya Carl, wala po. Ayun. May mga anak na rin po siya, mga 4 na ako rin po, katulong niya rin po ako sa pagpapalaki. Actually, yung mga pamangkin ko, kaya rin gumagandang dalaga ako, Kuya Carlo. Kasi nung time na yon ako yung nag-alaga sa kanila nung baby sila. Ngayon naman, ako yung nag-aalaga sa nanay namin na 85 years old. So, alam niyo, yun yung ministry ko siguro. Yung caregiving, yung unpaid work ng caregiving. So, pero, yun nga yung purpose. Minsan, iniisip ko dati, ano ba yung purpose ng buhay ko? Kasi nandito ako sa bahay. Dati, nung wala pa akong masyadong alam tungkol sa disability movement, ang naging purpose ng buhay ko, tulungan yung mga kapatid kong palakihin yung mga pamangkin ko. Ngayon, malalaki na sila, dalagat binata na, may mga sarili ng buhay. Ang gumigising ako sa umaga sa 2 kadahilanan. Una, 'di ba, kasi yung kumbaga ito yung pinagkatiwala sa akin ng Diyos na ministeryo. Alagaan yung nanay ko naman na 85 years old at alagaan din yung pusa ko na na napulot ko lang siya. So, parang yun yung naging purpose ko, and also yung purpose ko, gumigising din ako, hindi na para sa sarili ko, para dun sa mga taong umaasa sa akin. Like for example, pag tamad na tamad ako magtrabaho, hindi pwede eh. Kasi may nanay ako na umaasa sa akin, may pusa akong umaasa sa akin. May mga organization ako na dapat ko na na umaasa din sa akin. Na yung mga miyembro, hindi sila kikilos kung hindi ko sila kakalampagin. So, yun siya, yung yung advocacy work ko, it's also, I think, my vocation and my ministry. So, ngayon, yung WDare members, hindi lang siya organization na nag-advocate ng disability rights, but also, ako yung big sister nila. And I feel proud of myself na, mayroon din pala akong may epekto rin pala ako sa buhay nila. Akala ko puro kalokohan lang yung impluwensya ko sa kanila, puro reklamo lang sa gobyerno, kung paano tinatrato yung mga tao may kapansanan. Pero pagka nag-uusap-usap kaming mga kababaihang may kapansanan, no, our voices, when we collected our voices and documented that, it's power. And it has a bearing. Hindi lang kami basta nagrereklamo. We find solutions sa aming mga sarili na yung mga kahinaan namin, nakikita din pala namin yung kalakasan sa isa't isa. So, yun yung journey ko as a person with visual impairment, and also
now as a woman with disability leading an organization ng mga women with disability, diverse women with disability, mahirap. Pero yung bang lapitan ka lang ng kapwa mo, tao may kapansanan at sabihin, sister or Ate Janine or Janine, I feel blessed today dun sa mga narinig mo. Yung mga, ayoko din tingnan yung mga person with disability as an inspirational object or subject eh. Pero, ako, iniisip ko palagi, ordinaryo lang naman yung ginagawa ko. Siguro kung wala yung kakayahan na meron ako, hindi naman to hindi to sa akin. Hindi to galing sa akin. Siguro, I also feel blessed. Lagi ko sinasabi dun sa mga nagsasabi, oy, actually, niya nga ako tumanggap ng compliments eh. Ngayon, kung dati, si Janine bold and daring, na laging gusto on the spot, laging nasa kanya yung, laging center stage. Ngayon, parang niya na ako na, nagkaroon ako ng hiyaba na, ayoko na bibigyan niyo ako ng compliment kasi hindi naman ako to, 'di ba? Kung na-inspire kayo sa sinabi ko, kung na-empowered kayo, you have to thank God because I'm also, representing Christ in this place. Kasi wala rin naman ako kung wala din naman siya, 'di ba? Wala naman din ako ngayon kung wala naman din yung pananampalatayang kaya ko na siya yung gumagalaw sa buhay ko ngayon. So, ganun siya. Hindi naisip ko na dati yung buhay ko nang wala akong kapansanan, full of myself. Ako. Pero I don't really seek God in everything that I do nung time na yon. Na hindi ko sinasabi, God, touch my life, touch my hands. Pero when you were kasi nosedive talaga ako nung nasa ospital ako noon eh. It's a nosedive. I start from scratch even sa advocacy work. Hindi naman agad-agad na natuto ko yung mga pasikot-sikot kung paano makipag-usap sa tao kasi nawalan din ako ng sense of self. Doon na-diagnose ako na may glaucoma. Pero dahil sa mga pamilya ko, dahil sa church, nakapakinig ako, hindi lang basta nakapakinig pero sinapuso ko, sinaisip ko, yung naririnig kong mga verses sa Bible. And kasi dati kino-question ko pa siya noon. Sabi ko, ano bang nagawa kong kasalanan para gawin mo to sa akin? Isa nung nandun ako sa ospital, hindi naman ako naging masamang tao, 'di ba? Naging masunurin. Oo, matigas ulo ko, pero masunurin din naman akong anak, 'di ba? Nag-aral naman akong mabuti. Anong ginawa ko para deserve ko to. Pero alam niyo po nung nandun ako umiiyak ako nun sa ward after my surgery. Tinanong ko din yung sarili ko, ano nga din bang deserve ko? Ano bang ginawa kong mabuti para ma-deserve ko yung mabubuting tao ngayon nakapaligid sa sa hospital bed ko. So, yun siya. Pag may mga mabubuti, kasi siguro human nature yun, Josh, Kuya Carlo, na pagka nasa top of the world, di mo naman kino-question ng Diyos eh. Ano yung nagawa ko para ma-deserve ko to? Pero when we are really, failing, and we're experiencing heartaches, disappointments in life, we question God na, deserve ko ba to, God? Mabuti na, yun eh, nature yun, nangyari din yun sa akin. Pero ngayon, lagi ko sinasabi, pag may mga magagandang nangyayari sa buhay ko, tinatanong ko, God, ang bait mo naman. Ano bang ginawa ko para tanggapin ko to, 'di ba? Hindi naman ako naging, kumbaga it's a working progress, Josh. Hindi ko sinasabi, perpekto yung buhay ko. Hanggang ngayon, siguro yung God's plan sa buhay ko, kasi ako lang dati nagpaplano ng buhay ko eh.
Sinasabi ko, ito yung gusto kong gawin. Gusto kong pumunta ng London. Gusto kong magtrabaho. Gusto kong magkamal ng salapi. Gusto ko bumili ng ganito. Gusto kong dalhin pamilya ko sa London. Bla, bla, bla. Pero hindi ko tinanong yung pamilya ko. Wala akong pinagtanungan. Hindi ko kinonsulta pamilya ko. Nagulat na nga lang sila eh. May dumating na papel na invitation for an interview sa isang agency na nagpapalipad ng mga medical practitioner abroad. So, nagulat sila, tapos nagulat na lang din sila na tanggap na ako sa isang hospital dito sa Maynila na wala silang alam. Nagtatrabaho ako sa sarili ko. Pero ngayon na may disability ako, I always consult. Una, pinagdadasal ko. Pagka tinatanong nila, Julene, bakit wala ka pang asawa? Uy, pinagdarasal ko pa yun. Diba? Siguro, hindi pa pinapanganak. Maybe sa, next lifetime pa yung lalaking. Karapat-dapat. Ate, sandali. Bale, mapakapita dyan muna. Yun yung Opo. dalawang tanong ko pa. Meron pa akong dalawang tanong. Una, yung course mo po, tapos nagkaroon kayo ng blindness, hindi na kayo, para lang sa kaalaman din ng iba, hindi na kayo nag-research tungkol sa, most likely dito sa ating bansa, hindi na yung tanggap, for example, yun, meron kayong visually impaired, sa profession ninyo, hindi na ba kaya niyang mag-practice? For example, sa ibang bansa kaya, hindi yan nila kayang i-accommodate ang persons with disability na tulad mo sa profession na meron ka din? Alam mo, Kuya Carlo, kasi very siya laborious kasi yung trabaho ng respiratory therapy. Akala nila nagte-therapy lang kami ng pasyente. Pero hindi, sir, Pero kailangan Kuya talaga Carlo, ng matalo, no? kami. Kailangan ng paningin kasi kailangan mabilisan yung kilos. Diba? Hindi pwedeng kapakapay, lalo na pagka maghuhok ng pasyente sa ventilator. And also, kung halimbawa digital na kasi tayo ngayon, pag nag-troubleshoot ng machine, yung mga breathing machines na ginagamit ngayon, digital na siya, paano magagawin yun? Kaya siguro kung lalagyan ng screen reader. Pero pwede po siguro, Kuya Carlo, magbibigay na lang ako ng ng diagnosis kung doktor ako ng ito ilang anong breathing exercise ang pwede sa kanya. Pero kung ako mismo po yung haharap sa pasyente para i-therapy siya at haharap dun sa mga machines, mga breathing machines, parang hindi na po yata kaya. Kasi So, kailangan mali yun, no? Mali yung course na yan ay dependent talaga sa vision. Opo, Okay. depende talaga siya. Talaga. Pero again, ako maligaya ako na ay hindi lang naman yun kasi ang buhay mo. So ngayon mas madami ka pa nga na-reach out dahil sa ginagawa mo ngayon. Pero yun pa din, ito na yung isang siguro final question ko, maaaring. Pero yun nga, all is fair in love. Bale, yun ba, ibig sabihin, ikaw na rin nagsasabi, hindi naman lahat ng panahon, nakasama mo yung parents mo, hindi rin lang naman lahat ng panahon, darating din ang panahon, yun na, matatapos, wala na si nanay, gano'n, mga kapatid mo, mga pamangkin mo, may mga sarili silang buhay. Paano ikaw? Anong mangyayari? May possibility ba na when love knocks at your door? Actually, Kuya Carlo, I'm in a dating relationship. Pero siguro it's a work in progress. Hindi ko siya kiniklaim pa sa ngayon na siya na talaga. Pero pinagpe-pray ko pa rin na sana siya na. 'Di ba? Sabi ko nga po lagi, pagka may nagtatanong, bakit sa age ko na to, wag mo na tanungin, Kuya Carlo, kung ilang taon na ako. Hindi ako nag-asawa or wala akong plano ko yun. Gusto ko din yun, makatagpo ng right man for me. Pero ay gusto ko, hindi lang ako yung may gusto. Number one, siya talaga yung ipinadala ng Diyos para sa, kasi you'll know, Kuya Carlo if this person is really the one for you. Yung Holy Spirit will tell you. Yung po yung sinasabi ko sa mga single na mga kababaihang may kapansanan.
if you're single and you want to get into a relationship or get married, you have to pray for that person. Pray harder because God will give you the right person for you. And sometimes they said, it's a choice. Maybe it's both. It's a choice and it's also my my destiny na ngayon hanggang ngayon single ako, pero it's not actually my final destination. So it's a journey na pinagpe-pray ko kasi gusto ko pag nag-asawa ko, I'd rather, sabi nga po ng tatay ko, Kuya Carlo, nung marami nanliligaw sa akin, you'd rather masyado kang pihikan, pero baka mapunta ka sa bungi. Alam mo po yun? Parang ganun. Na I think, sabi po ng tatay ko, I think you'd rather be single all your life than to be with a wrong person who's gonna hurt you, all your life. 'Di ba? Parang, it's yun eh, parang masakit yun na hindi naman ako nagpakagandang dalaga para lang mapunta ako dun sa maling lalaki na yung pamilya ko, tinrato ko na prinsesa, tapos pagdating sa relasyon, tatratuhin lang akong parang basura. 'Di ba? So, ako po, Kuya Carlo, pinagpe-pray ko yon. Gusto ko, yung panalangin ko, Lord, send me this right person for me, kung meron man. And I know, in my heart, meron. Na hindi lang siya yung gusto ko, kundi ikaw din, gusto mo, they will be done. So, ganun siya. Kasi lahat, minsan, 'di ba, dati po kasi Kuya Carlo ako, ini-involve ko lang ang Diyos sa buhay ko sa mga lang, yung pinili ko lang. Eto, dito sa aspetong ito, pwede mo akong panghimasukan, Lord. Pero sa personal kong buhay, Lord, huwag mo akong panghimasukan. Ganun ako lagi. Kaya po, napunta ako sa mga maling lalaki nun, na nasaktan lang ako, nabigo ako. Baka akala po nila, hindi ako nabigo sa pag-ibig. Hindi nabigo ako maraming beses. Akong iniwanan. Niloko, iniwanan. 'Di ba? Yun nga po, pinagtagpo pero di tinadhana. Ganun siya. Ang peg ng mga love life ko po noon dati. Kasi nga, hindi ko in-involve si God. Ay, gusto ko to eh. Kahit nagpapakita na po siya ng sign na itong lalaking to, lolokohin lang ako. So, ngayon po, tinuturuan ko yung sarili ko na i-welcome ko yung Diyos sa buhay ko sa lahat ng aspeto at sa mga desisyon na gagawin ko sa buhay ko, dapat involved siya. So, ganun siya, Kuya Carlo. Well, very well said, kapatid. Maraming salamat. Tapos Okay. ako, may peg din ako dyan. Kaya nga sabi natin, yung nga, the perfect person you desire is hard to find. It's Yes. because it's not yours to look for. It's God who will bring it to you. So the search is over na. Turn it over to Jesus. Yun yung gusto ko sa'yo na, mali si Lord ang una. Mali siya yung center ng every relationship. He will make it stronger. Maraming salamat, kapatid, sa dami kong natutunan sa My iyo ngayong pleasure araw. po, Kuya Carlo. Yes, Kuya thank you Joe, Kuya ikaw, Carlo, may Ate tanong ba? Jenny, no? Pero very quick na lamang dahil ilang minuto na lang ang titira para sa atin. Grabe. Ate Janine, ang gusto ko lang namang itanong pa sa iyo ay, what are the practices or habits na meron ka to stay motivated? At pangalawa, anong may papayo mo sa mga nakikinig sa atin na they are still seeking their purpose? Paano ba nila malalaman yung kanilang purpose sa buhay despite having a disability? Okay. Una, sagot ko dun sa practices, no? Number 1, yung sa umaga, bago ko simulan yung araw ko, nagre-reflect ako. Syempre, nagpapasalamat ako sa Diyos na despite of all the heartaches, kasi I'm still grieving, kasi nawala yung isa kong kapatid last year. And, it's hard. It's a long process. And I embrace that. Yung grief, in-embrace ko pa din yan. Kasi, it makes me stronger. And it makes me more grateful recipient of God's graces. So, nabubuhay ako sa grasya ng Diyos na sabi ko, like yung sinasabi sa umaga, thank you, Lord. I know I live each day because of your grace. And also because of your mercy. So, and then, syempre, alam mo, pagka may frustration ako, wala akong makausap, nagjo-journal ako.
Either sinusulatan ko yung Diyos or sinusulatan ko yung sarili ko. And sometimes I post on FB. Yung maganda yon na practice na parang ma-release ko lang yung mga frustrations ko, mga disappointments ko, pero yung mga pag good for sharing, sinishare ko. Pero pag hindi, pag it's just between me and my God, nandito lang sa computer ko, journal ko siya. And also, I do exercise every day na hindi porket hindi natin nakikita yung mga sarili natin sa salamin. We don't strive to look good. I always strive to look good because when you look good, you feel good, 'di ba? And also, alam mo, intention ko din yun manamit ng maganda, gusto ko maging maganda kasi we're living, na-experience ko na mapintasan eh. We're living in the sighted world. And ako, naging conscious ako sa how am I going to project myself to other people? Not because, superficial. I want to be superficial. But because, gusto ko makita ng tao. It's a cover-up. Gusto ko makita ng tao muna. Ako, si Janine, na maayos, manamit, maganda yung buhok, yung ganyan, mabango, bagong ligo, bago nila makita yung disability ko. And it's my strategy. Bago nila ako tanungin tungkol sa disability ko, tatanungin muna nila kung saan ko nabili yung damit ko. Di ba magandang diversion yun? So, isa yun sa practice ko na you have to look good to feel good. And also, exercise. Try na matulog ng 8 oras. At umiwas sa stress. Pag very stressful na yung ginagawa ko sa araw-araw, nagigitara ako, kumakanta ako, nakikinig ako ng mga worship songs, mga positive na mga kanta, yan. Nag-aaral ako ng mga bagong tutugtugin sa gitara, ganun siya. At paano ba, yung pangalawang tanong, paano mahanap yung purpose natin sa buhay? Yes, ate, very quick lang. Una, hanapin mo muna yung sabi nga, seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Yun yung una kong ginawa. Hinanap ko yung pwesto ni Kristo sa buhay ko. Nasaan ka ba, Lord, sa buhay ko? At saan kita ilalagay? And everything shall follow. And know how to listen. Kasi mayroon naman talagang inner voice eh. Subconsciously, dumarating naman talaga yung mensahe. And also, seek yung what you can do out of your disability. Wag mong iisipin yung mga hindi mo kayang gawin. Isipin mo ano pa ba yung kaya kong gawin sa mga senses pang natitira. So, doon mo makikita yung purpose mo in life. Ayun. George, Kuya Carlo. Maraming salamat, Ate Janine. Yes, Kuya Carlo. Well, gusto ko lang ipaalala sa ating mga tagapakinig na kayo po ay nakikinig sa programang May Kasama Ka with Kuya Joas and Kuya Carlo. Ang May Kasama Ka ay napapakinggan sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Ang DXAS po ay isa po sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Ang FEBC po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at isa pong non-commercial but donor-based radio station. Dahil po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo. Kung kayo po ay gusto niyo po maging parte ng ating radio ministry, maging partner natin, mangyari po lamang i-scan nyo lang po ang QR code ng ating GCash, ng ating mga bank accounts para sa inyong mga donasyon. At kung kayo po ay nakapag-donate na, i-post nyo lang po, give us a message para po ma-acknowledge namin ang inyong donasyon. Maraming salamat po sa inyong partnership sa atin. And God bless you po. Kuya Jawas. Muli maraming salamat, Ate Janine Cruzet, ang presidente ng WDARE and a Filipino Blind Woman Rights Advocate. At nakasama niyo po kami ni Kuya Carlo. Maraming salamat. Kaibigan nga pala, kung meron kang kilalang isang PWD na mayroong success story, ipagbigay alam niyo po yan sa amin ni Kuya Carlo para naman ma-feature natin ang inspiring story at maging inspirasyon siya sa mga kapwa natin person with disability. Muli kaibigan, nakasama niyo po kami. Ako si Joash Kabalikat at kasama mo
sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Sa ngalan ng technical team, Kuya Rolando, at ng ating himpilang 1116 DXAS, ito po ang programang May Kasama Ka. Back to you, Kuya Carlo. Well, ako naman, sana si Ate Janine ay makakasama natin muli, Ate Janine, ha? Huwag mo kaming biguin. Hindi naman nakaka-stress ang tandem natin ni Kuya Joas, di ba? Sabi mo, iniwasan mo yung stress. Pero maraming salamat po talaga. Isa pong karangalan na makasama namin kayo. At sana sa mga susunod pang mga programa namin, maimbita namin uli kayo. Ako po si Kuya Carlo na palagi po nagpapaalala sa inyo na ang takbuhin ng buhay, mahaba pa yan at madami pa tayong mga challenges. Pero kayang-kaya natin ito dahil may kasama ka. Magandang umaga po and happy weekend everyone. Kuya Joas. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and